Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Lalo na sa mga nakikinig sa inyo. Ako po ulit ito, si Ana o si Aliyah Divine. Sa mga hindi po nakakaalam, ako ang nagpadala ng kwentong Pinamagatan na Sumpa ng Pinutol na Puno. Ang kwento namang ito ay karanasan naman ng isa pang tao na taga sa amin lang din. Pero ayaw niya pong magbanggit ng tunay niyang pangalan. Kaya itago na lamang natin siya sa pangalang Lando. Si Kuya Lando ay matandang binata. Hindi nakapag-asawa dahil pihikan at mahiyain. Pero napakasipag nito at mabait na tao din naman. Kaya marami ang naawa sa kanya ng mga taga sa amin nang may mangyari ditong kakaiba. Bigla na lamang itong nagkasakit na para ding nababaliw nun. At nagsimula ang lahat ng hindi sinasadyang may magawa siyang lubos din na ikinagalit ng mga hindi pang karaniwang nilalang. Si Kuya Lando din kasi ang tao na hindi din siya nagpapaniwala noon sa mga katulad ng mga engkanto o kahit na ano pang nilalang. Ang katwiran niya raw dati, kapag daw hindi makita ng sarili niyang mga mata ay hindi siya basta-basta nagpapaniwala. Pero ang katwiran niyang ito ang sumubok sa kanya na siyang kamuntikan pa niyang ikinamatay. Sa parting ilog hindi gaanong kalayuan sa lugar namin ay may malaking puno na nasa gilid ng ilog na yon. Ilang taon nang nakatirik doon, ilang bagyo na rin ang dumaan sa amin. Pero magpasa hanggang ngayon ay hindi matinag-tinag ang punong ito. Malaki talaga ito kung titingnan dahil ang mismong mga sanga nito. Marami at malalaki na. Dahil siguro matagal na rin ito eh. Malawak na ang sakop o natatakpan na niya ang ilog na para bang nagsisilbing lilim na ito sa parte ng ilog na yon. Hindi ko may paliwanag ng maayos, Sir Seth, pero sana maintindihan nyo. Bali sa malaking puno na ito ay talagang marami na ang pinakitaan ng kakaiba. Lalo na tuwing nakatuon sa petsa at oras ng pagbilog o pagkawala ng sinag ng buwan. May term po sa salitang waray nito sa amin na kung tawagin, pangurason. Ang madalas na nakakakita ay yung mga tao na nangingisda sa ilog. Inaabot ng hating gabi sa biyahe sa ilog, pauwi sa kanya-kanyang baryo at napapadaan sa malaking puno na ito. Ang kanilang mga kwento ay magkakapareho lang base sa kanilang mga nakita o nasaksihan. Katulad na lamang ng kwento ng isang lalaking may bangkang dimotor. Bumiyahe daw ito papuntang bayan dahil inarkila daw ang bangka niya noon. Malayo pa lamang daw siya. Nakakita na siya ng maraming mga ilaw. Sobrang napakaliwanag umano na nagawa niya pa raw patayin ang pailaw niya sa bangka. Napakaliwanag daw talaga ng parte ng ilog, lalo na nung mas papalapit pa siya noon. Pero napaisip umano siya at may halong pagtataka na bakit ganun na lang kaliwanag sa parte na yun ng ilog samantalang alam niya na wala namang mga bahay doon. At medyo malayo pa ito sa barangay na dadaanan niya. Which is yung barangay po namin. Sa araw-araw niya kasing pagbiyahe, imposible umanong hindi daw niya matandaan kung anong parte ng ilog ang walang kabahayan. Binabagalan niya umano ang makina ng bangka niya. Mahina lamang ang andar niya. Kasabay ng pagbagal ng andar ng bangka na ito, medyo humina din ang tunog ng makina niya. At ang mga tunog kung ingay na karaniwang naririnig niya sa gabi, hindi niya umano marinig na mga panahong yon. Iba daw ang mga tunog at ingay na naririnig niya. Lalo na nung matapat siya sa napakaliwanag na lugar sa gilid ng ilog na para bang
May dinaanan daw siyang isang syudad noon. May mga ingay ng mga sasakyan ang naririnig niya. Musika ng banda na may orkestra at may mga kumakanta pa daw siyang naririnig. Malinaw ko lang at maulit, Sir Seth. Bukod sa kabisado nito ang lugar o ilog na dinadaanan, walang ganong klase sa lugar namin. Walang ganong parang syudad na sa unang kita mo pa lang naroroon na sa tabi ng ilog. Wala pong ganon. Dahil dito ay talagang pinagpapawisan daw siya ng malamig. At hindi pa man daw siya nakakalapit ng gaano doon talagang alam na daw niya na may kakaibang nangyayari. Nilabanan niya umano ang takot niya ng mga sandaling yon. Nung tumapat na umano ang bangka niya sa maliwanag na parte ng ilog, iniwasan niya daw talaga ang mapatingin sa parte na ito. Saka siya humingi ng permiso na kung pwede padaanin siya. Pagkalagpas niya ng konti, sa kanya pinaandar ang makina ng bangka ng mabilis nun. May parang umudyok pa daw sa kanya na lumingon siya doon pero pinigil niya ang sarili na wag nang lumingon pa. Nagpaumaga na lamang umano daw siya sa bayan bago muling bumiyahe pa uwi sa kanila noon. Ganito din ang kwento ng iba pa sa mga nakakita ng kakaiba sa parte na malaking puno sa ilog na ito. Na parang may nakikita nga raw silang mga ilaw na napakaliwanag. Ang iba, sinasabi na parang bayan daw yun ng mga engkanto. Ang iba naman, palasyo o kaharian. Pero ang totoo, ang malaking punong yun sa parte ng ilog, hindi po palasyo o ang mismong syudad noong tinatawag na Biringan. Base po sa pagsasaliksik ko noon, sa tulong ng regalo sa akin o sa angkin kong abilidad, isa itong malaking pier o daungan pa lamang ng mga gintong barko. At dito si Kuya Lando pinahirapan at pinagtrabaho din ng ilang linggo, kabayaran ng nagawa niyang kasalanan. Kasama ang iba pang mga taong pinaparusahan ng engkanto, kabilang na ang mag-asawang Etay Tekyo at ang anak nila na ikinuwento ko nung nakaraan sa inyo. Nagsimula ang lahat ng minsan umano ay pauwi siya noon sakay ng bangkang Desagwan. Binabaybay niya ang ilog pabalik sa baryo. Sa gilid lamang siya ng parte ng ilog dumadaan. At nadaanan niya nga ang malaking puno ng apitong na ito sa gilid ng ilog na yon. Pagtapat niya raw mismo sa malaking sanga ng puno na ito, ay meron siyang nakitang isang baging na mahaba. Nakalubog na nga daw ang ibang parte nito sa ilog. Sakto lamang ang laki nito. Naisipan niya itong putulin dahil may paggagamitan umano siya. Gagamitin daw sa pag-ayos sa butas ng kanyang alat nun. Yung alat po yung parang malaking basket na nilalagay sa likuran ginagamit sa bukid. Alat o alat ata ang tawag sa amin nun. Ewan ko lang po sa iba. Alam naman niya umano ang mga usap-usapan tungkol sa puno na yon. Pero dahil nga daw sa pilosopo nga niyang pag-uugali, binaliwala niya ito. Hindi siya natakot. Hindi daw siya nagdalawang isip na pinutol ang baging na yon. Pagkarating sa bahay nila, 1 oras lamang ang lumipas ay bigla na lamang umano siyang nakaramdam na mananakit ng tiyan. Pakiramdam niya ay parang sinusunog ang balat niya sa may bandang likuran. Namamanid ang paa niya hanggang sa umakyat sa buong katawan niya. Hindi na umano niya na malaya ng sumunod na nangyari. Ay naman sa kanyang ina, bigla na lamang daw itong nangisay at nawala ng malay. Nagsisisigaw ang kanyang nanay at nagkagulo nga ang mga kalapit-bahay. Naroroon din si nanay nakikiosyoso. Di na malaman kung ano ang gagawin ng nanay ni Kuya Lando. Sila na lamang kasing mag-ina dahil patay ng asawa niya. Yung midwife daw sa baryo ay tinawag nila
Tiningnan si Kuya Lando. Humihinga pa naman daw ito at baka inatake lang sa sobrang pagod. Pinayuhan niya mga tao na magsialis na at para daw makapagpahinga si Kuya Lando. Maya-maya lamang daw ay magkakamalay na ito. Pero inumaga na lamang yon. Hindi pa ito nagigising. Iyak ng iyak ang nanay niya. Ang iba, nagsasabi na baka inatake na daw ito at hindi na talaga magigising nun. Yung kapitan naman namin ayon kay nanay ay nagmungkahi naman daw na dalhin na lamang sa ospital sa bayan si kuya para matingnan ng mga doktor. Siya na umano ang bahala sa gastos. Agad naman pumayag ang ina ni Kuya Lando. Nang mga panahong ito ay nasa bayan din ako dahil pasok noon sa bayan. Doon na kasi ako nag-aaral. Nasa high school ako noon. Nasa labas ako ng room namin. Recess noon at nakaupo sa batong upuan. Kumakain ng kakanin kasama ang aking classmate na babae. Pero saglit silang umalis para bumili pa uli na makakain at naiwan na lamang ako doon. Maya-maya may isang babaeng lumapit sa akin na halos kaidaran ko lang. Nakasuot din ito ng uniforme. Nagulat pa ako nang bigla niya akong tapikin. Akala ko nga classmate ko eh. Pero paglingon ko, hindi pala. Tinanong ko kung sino ito. Kung may kailangan ba siya. Sa dami kasi ng mga estudyante sa eskwelahan namin, iilan lamang ang kakilala ko at pamilyar ang muka. Yung mga kasabayan ko lang. Siya talaga, hindi ko mamukhaan eh. Nagpakilala ito pero paumanhin po. Bawal kong banggitin ang pangalan niya. Sinabihan niya ako na kailangan daw naming umalis sa mga oras na yon. Magmadali na daw kami baka hindi namin maabutan pa sila kapitan. Parating na daw ang bangkang dimotor na sinakyan nila. Sakay si Kuya Lando. Ang katawan ni Kuya Lando. Para dalhin sa ospital. Pigilan ko daw ito na wag madala sa ospital kung gusto ko ba daw makitang buhay si Kuya Lando nun. Hindi kasi iba si Kuya Lando sa amin, Sir Seth. Pinsan ni tatay ang nanay niya. Lahat kaming magkakapatid ay malapit sa kanya dahil mabait ito sa amin, lalo na nung mga bata pa kami. Pagkarinig ko sa mga sinabi niya ay dali-dali akong umalis at nagpunta kung saan ang daungan ng mga bangka galing sa amin. Kasama ko pa rin ang babae. Hindi niya ako naiiwan. Naiyak ako habang nakasakay sa may sidecar. Nagsasalita ako at sabi ko na paano si Kuya Lando? Bakit siya nagkaganon? Ang sagot niya, malalaman ko din umano. Ang mahalaga daw ngayon ay mapigilan kong huwag dalhin sa ospital si Kuya. Ibalik daw ito sa baryo at hayaan lang sa bahay nila at kailangan ko daw sumama pabalik nun. Pero ang ikinagulat ko, Sir Seth, nang magsalita ang driver ng sidecar na sinasakyan ko nun. Huminto ito saglit sabay tanong sa akin. Sabi niya okay lang daw ba ako? At itong tanong niya ang nagpatulala sa akin nun. Sino bang kinakausap mo dyan wala ka namang kasama. Nanlaki ang mga mata ko at napatingin sa babaeng katabi ko. Nakangiti ito sa akin at ang kaliwang hintuturo niya sa kamay. Inilapat niya sa labi niya sinyalis na huwag akong maingay o magsalita pa. Doon ko napagtanto na hindi normal na tao ang kausap ko. At hindi din normal ang nangyari kay Kuya Lando. Napatingin na lamang ako kay Kuya Driver noon at nagpahid ng luha. Hindi na ako umimik hanggang sa makarating kami sa daungan ng mga bangka. Saktong pagkarating namin sa daungan, naroroon na rin ang bangka nila kapitan. Binababa na nila si Kuya Lando. Patakbo akong lumapit at sumisigaw nun. Sabi ko, Kapitan, sandali lang po. Huwag niyong ibaba si Kuya Lando. Ibalik natin siya sa baryo. Pero nangatwiran si Kapitan na doktor daw ang kailangan ni Kuya Lando. Kailangan niya umano talagang madala sa ospital. Ang nanay ni Kuya Lando ang pinakiusapan ko.
Sinabi kong kung gusto niya pong makitang buhay si kuya, makinig sila sa akin noon. Wag na wag nilang dadalhin sa ospital dahil mamamatay si Kuya Lando pag naturukan ito ng gamot. At dahil hindi na rin lingid sa kanya na may kakayahan ako, hindi ako nahirapang kumbinsihin siya noon. Kaagad siyang nakiusap kay kapitan na iuwi na nga lang namin sa baryo si Kuya Lando. Humayon na lamang si kapitan kahit siguro'y labag sa kanya. Sumama nga ako pabalik sa kanila pero ang babaeng kasama ko, hindi na sumama noon. Hindi siya umalis sa daungan hanggat hindi kami nakakaalis. Bago ako sumakay sa bangka ay kinausap ko pa siya at nagpasalamat ako. Habang paalis kami ay kumaway ito sa akin. Napansin ng nanay ni Kuya Lando ang pagkaway ko dahil magkatabi kami ng upuan. Tinatanong pa niya kung sino ba daw ang kinakawayan ko. Wala naman daw nakaway sa akin. Sabi ko meron kanina, yung kasama ko. Siya ang nagsabi sa akin tungkol sa nangyari kay kuya. Ngumiti na lamang ito at nagpasalamat. At natawa ko. Kumaway din talaga siya at ginaya ko sabay tanong sa akin na, nakikita niya ba Inday na nakakaway din ako sa kanya? Sabi ko, nakikita niya. Itong si tita talaga, kahit sa gitna ng kung anong emergency nun nagawa pa niyang maging kalmado nun. Siguro'y nagkaroon lang din talaga siya ng tiwala sa kakayahan ko nun. Nang may uwi si Kuya Lando sa bahay nila, hindi ko talaga alam noon kung anong gagawin ko. Kung paano ko siya pagagalingin dahil karaniwan kasi sa paggagamot ko ay pinapainom ko lang ng tubig. Pero sa kagalagayan niya noon na hindi naman siya makakainom dahil wala siyang malay. Ang ginawa ko na lamang ay kinausap ko ang nanay ni Kuya Lando. Sinabi ko na wag na siyang gaanong mag-alala, na ginagaransya ko na gagaling si Kuya Lando. Dahil sinunod namin ang sinabi ng babae na wag itong dalhin sa doktor. Nang paalis na ako sa bahay nila, nakita ko yung alat ni Kuya Lando. Nakapatong ito sa upuan na kahoy sa labas ng bahay nila. Yung alat, uulitin ko Sir Seth na basket yon. Subali dun sa basket na yon ay doon ko nakita ang baging at hindi ko maiwasang lapitan ito at hawakan ang bagay na nasa loob nun. Paghawak ko sa baging na yon, nakita ko ang mga ginawa ni Kuya Lando. Ang baging na pinutol niya ay hindi lang basta baging. Gintong lubid yon. Lubid ng isang gintong barko na nakadaong doon sa daungan nila. At bilang parusa kay Kuya Lando ay kinuha nila ang wisyo o espiritu nito para panagutin sa kalapastangan ng nagawa niya. Una ay dinala muna siya sa Biringan. Mula sa daungan ng mga gintong barko ay sinakay siya ng itim na sasakyan at dinala sa syudad ng Biringan. Hinarap siya sa maraming mga nilalang na nakatira doon. At ang mga tagahatol, para siyang nilitis. Ang hatol sa kanya ay kamatayan. Pero merong tumutol, Sir Seth. Yun po ang ninang at ninong ko na mga engkanto. Sa mga narinig na yung kwentong ito noon, Sir Seth, siguro'y naalala niyo ito. Kung sino sila. Sinabi ng mga ito na bigyan ng pagkakataon dahil hindi ako iba kay kuya at malapit nga din ako sa kanya. Kaya't kung may mangyari daw dito ay ikalulungkot ko daw yon. At bukod pa doon ay hindi daw talaga nila maaaring patawan ng tuluyang kamatayan at kaparusahan si kuya. Dahil makikita ko daw ito doon sa daungan kapag ako ay iimbitahan nilang pumunta sa Biringan. Baka ito pa daw maging dahilan ng hindi ko napagbalik doon. Kaya sa halip na kamatayan, pinarusahan pa rin siya para ito daw ay magtanda naman at maging leksyon sa kanya ang ginawa niya na batid naman daw niya na marami ng kakatuwang mga nangyari sa punong ito. Pero nangahas pa rin daw siyang sumira ng bagay doon. Yun yung pagputol niya ng baging.
Binigyan siya ng 2 linggo at 3 araw na kaparusahan. Magtatrabaho ito sa daungan. Dinala siya doon. Talagang naawa ako sa kalagayan niya. Umiiyak siya sa sobrang hirap at lagi umano siyang pinapalo ng bantay. Nilapitan ko siya at sabi ko, "Kuya, magtiis ka lang. Makakauwi ka pa sa atin. Makakaalis ka dito." Niyakap ko siya pero hindi niya ako pinansin. Sa 3 araw na walang malay si Kuya Lando. Sa ika-4 na araw sa mismong oras kung kailan din siya nawalan ng malay, doon siya nagising. Una niyang hinanap ako. Ipinatawag niya ako sa kanyang nanay at kaagad akong patakbong nagtungo sa bahay nila, kasama ang mga magulang ko. Kinuwento niya sa amin ang nangyari sa kanya. Ang mga nakita niya raw sa panaginip niya. Ang buong akala niya kasi nananaginip lamang daw siya dahil tulog lang daw siya. Pero nang sabihin namin sa kanya kung anong araw na nun, hindi siya makapaniwala na 3 araw nga siyang natulog. Sabi pa niya, Inday, nakita ko yung ninang at ninong mo doon. Sila yung tumulong sa akin para hindi ako mamatay. Kundi dahil sa kanila patay na ako ngayon." Kinuwento ko din sa kanya na pinuntahan ko din siya doon. Alam ko ang ikinikwento niya. Sinabi ko na nakita ko siya sa daungan at hirap na hirap noon. Nag-iiyak. Niyakap ko pa siya pero hindi niya daw naman ako nakita doon. Wala naman daw yumakap sa kanya. Natawan na lang ako at nailing na lang. Di bali na kako. Ang mahalagay nakabalik at nabuhay pa ito. Ang pangyayaring yun sa buhay ni Kuya Lando ay nagsilbing aral sa kanya at talagang nagpabago sa pananaw niya. Doon na nagsimulang nagbukas ang kanyang pag-iisip noon. Na kung dati ay hindi siya nagpapaniwala sa mga kwento ng mga katulad ng mga engkanto at ng ibang pang mga nilalang. Ngayon ay marunong na siyang magpasintabi muna at humingi ng permiso sa anumang ginagawa niya, lalo na kapag nagtatrabaho daw siya sa bukid. Pinapaalalahanan ko din siya sa katulad ng sinasabi ko lagi sa aking ama na kapag tayo'y nasa bukid at walang orasan na hindi namamalayan na tanghali na, matutong makiramdam sa paligid. Kapag tanghali na at bigla na lamang makaramdam ng katahimikan, yun bang kahit tunin ng ibon, walang marinig. Huminto sila sa kanilang ginagawa at magpahinga muna. Dahil oras yun ng pagmamahinga din nila ng mga tao sa tabi-tabi. Sir Seth, alam niyo po ba na kung ano ang bilang natin sa isang lugar? Ganon din ang bilang nila. Halimbawa sa isang barangay, kung ilang dami ng tao ang nakatira sa isang barangay ninyo, ganon din ang bilang ng mga nilalang na nakatira doon. Kaya sa dami din ang bilang nila, Sir Seth, kahit hindi gaanong kalaki ang puno, ay nakatira sila doon. Depende lamang din sa bilang ng pamilya nila. Hindi lang sa puno ng balete sila nakatira. Kahit na anong klaseng puno yon ay pwede nilang tirahan. Kaya't wag na wag tayong basta-bastang magpuputol o sisira ng puno dahil hindi natin alam na baka may nakatira doon. Ang palatandaan sa puno na may nakatira, kapag nakita mo na malago ang dahon nito at ang sanga nito ay lagpas pa sa bilang ng daliri mo, iwasan mong putulin yon. Kung kailangan mo mang putulin ito ay humingi ka ng pahintulot muna sa kanila at ito ang gagawin mo. Kung ilan kayo sa inyong pamilya, halimbawa 5 barya ang katumbas nun, ibalot sa itim na tela. Sa puno na puputulin mo ay ibaon mo ang barya doon. Kahit na hindi gaano kalalim. Habang ibinabaon mo ang barya sa lupa, sabihin mo ito, "Tanggapin niyo ang kabayaran ko sa pag-iba ko sa tirahan niyo. Humihingi ako ng paumanhin kung ito ay aking puputulin." Saka mo sabihin kung ano ang dahilan mo, kaya mo pinuputol yon. At muli mo silang paanyayahan na maghanap ng bagong matitirahan sa mga punong kahoy sa inyo, sa mismong lupain nyo.
Huwag mo din agad-agad putulin sa araw na yon. Bigyan mo sila ng ilang araw pa bago mo ito putulin. Ang Biringan naman, na palagi naman nating naririnig sa mga kwento, ito ang kanilang pinakasentro o syudad. Ang totoo, hindi naman po mali ang pagkakaalam natin sa pangalan ng lugar na ito. Hindi po Biringan ang pangalan nito kundi Birilngan. Sa waray-waray term po namin, hanapan ng mga nawawala ang ibig sabihin ng pangalan ng lugar na ito. Ang syudad na ito ay masasabi kong walang katulad. Mahirap ipaliwanag ng detalyado. Pero susubukan ko po base sa nakita ko sa ilang beses ko ng pagpaparoon. Kagaya ng iba pang nagpatotoo tungkol sa lugar na ito. Iba-iba man ang mga paliwanag ninyo base sa kung ano ang mga nakita o nasaksihan nyo sa lugar na yon. Nais ko po munang sabihin na hindi ko po pinasisinungalingan ng anumang kwento nyo. Bagamat may pagkakaiba man tayo ng kwento, nasa sa inyo po ito kung maniniwala kayo o hindi sa akin. Ganito ko ilalarawan ng syudad ng Birlingan, o mas kilala natin sa tawag na Biringan. Napakalawak ng lugar na ito na para bang dinoble pa sa lawak ng buong Manila. Nahati sa dalawang bahagi, yun bang may malawak na ilog o dagat sa pagitan nila, at may mahabang tulay na napakagara. Kakaibang pagkakagawa nito na may hahalin tulad mo sa mga gawang tulay sa ibang bansa. Aakalain mo talagang ikaw ay nasa ibang bansa dahil ultimong ang mga gusali nila, nagtataasan, at kakaiba din ang disenyo ng mga ito. Mula sa mga gusali ay meron din mga malapalasyong mga bahay na tila gawa din sa ginto at kristal. Dahil talagang kumikinang ang mga ito, Sir Seth. Ang mga kalsada ay malalawak, kaya't makikita mong matutulin ang andar ng mga sasakyan. Kung ano ang mga sasakyan natin dito mula sa maliit at malalaki, meron din sila nun. Napakaliwanag ng buong syudad. Maraming ilaw sa buong paligid. Bukod sa mga sasakyan sa kalsada, meron ding mga lumulutang na mga bagay sa himpapawid. Mga sasakyan din ito na may bilog, parisukat, at may parang hugis isda. Umiilaw-ilaw din sila habang lumulutang. Gaya ng sinabi ko ay maliwanag po ang buong syudad. Yun nga lang, Sir Seth, ang kakaiba, hindi sumisikat ang araw doon. Ang pinakaaraw nila ay parang paumaga pa lang sa atin. Mga siguro 5:00 ng madaling araw. Basta't katamtaman lamang ang liwanag ng paligid. Sa gabi ay wala kang makikitang buwan o kahit isang bituin. Ang tanging makikita mo pag tumingala ka sa kalangitan ay mga iba't ibang kulay ng fireworks na walang hinto sa pagbibigay ng ilaw. Pero hindi mo maririnig ang ingay na may nagpapaputok nito. Maliban sa ingay ng mga sasakyan, normal na ingay ng syudad na parang nasa lungsod ka na rin. Ang mga itsura naman ng mga engkantong nakatira doon base sa aking mga nakita, para mga tao din. Sa katunayan ay aakalain mong mga ibang lahi sila. Matangkad, maputing may makinis na balat. Ang kulay ng kanilang mga mata ay kakaiba din. Matangos ang mga ilong ng mga babae at lalaki. Mahaba lahat ang kanilang mga buhok na kalimitan ay hanggang bewang sa babae. At ang sa lalaki ay hanggang balikat. Mabait po sila. Palangiti na kahit pa hindi mo sila kilala. Ngingitian ka nila. Magara ang kanilang mga kasuotan na parabang sa mga movie na napapanood natin sa mga fairy tale. Pero ang kulay ng mga ito, ginto, puti, itim. Maging ang damo nila at mga bulaklak sa paligid, paro-paro. Parabang kumikinang din ang mga ito. Siguro dahil lamang din sa ilaw o talagang ang kumikinang talaga. Hindi ko masabi yon. Lahat sila doon ay pantay-pantay lamang. Wala silang kinikilalang pinuno, hari o reyna
Pero meron silang parang hukom doon. Nagtitipon-tipon lamang sila at kung sino man ang naroroon sa pagtitipon na yon, kapag may lilitisin o paparusahan, kagaya na lamang ng nangyari kay Kuya Lando, silang lahat ay tinatanong at hinihingan ng opinyon kung ano ang kanilang magiging pasya. Kung meron mang tumutol ay pinapakinggan ng bawat isa sa kanila. Hanggang dito na lamang po muna ulit. Marami pa akong kwentong gustong ibahagi. At pag nagkaroon po muli ako ng oras, magpapadala po ulit ako ng kwento.